nakadigit diri no. So ang title sa atong lesson is Light from the Sanctuary. Or sa Bisaya is ang usay light suga ang kahayag gikan sa sanctuaryo. Or in other version, wisdom from God's temple. So, na siya. But before kita mag-start, akong ginahangi ang tanan sa pagtindog. Pagtindog, ug akong ginahangi si Sister Jazrael sa pagampo. Sige nga, dyan sa inyo. Magampo ta, ang mahal ng mga nasa kay taas sa malangit. Ginoo kong papasalamat na kami nakasimba diha. Mga simba. Ngalan Ginoo, salamat kay sa imong kaayulo ng karon Ginoo. Start kami sa mga Sabbath school ug ang magadala sa imong pulong Ginoo gahatag kaniyan knowledge and wisdom. Salamat kay sa imong kaayo Ginoo. Ning tanang ginabalik pinagi ni Kristo kami pangliwas. Amen. May Bible. Sa iyong So, wisdom from God's temple in heaven or ang kahayag gikan sa sanctuaryo. So, naano ta sa ato nga lesson summary. Kinsay nakabasa sa atong lesson? Pero nga pangutana before mag-start. Kinsay nakabasa sa lesson? Wala. Kinsay nagadala sa unang lesson dere? Sila Priscilline o sila Priscilla? So, kabalo ko nga nagbasa po ni sila karon. Wala. Sige lang. Nagsalig. Actually, surprise na ito akong pag-ari kay para maka-study jud ta niya, maka-participate ta karon sa lesson kay actually ang lesson karon ganado kayo ang lesson kay about sa sanctuary. So, ang atong kay text makita sa may Hebrohanon, asa to? Hebrohanon 8 bersikulo 1 ngadto 2. So, kinsay na i-Bible panog og basa sa Hebrohanon 8, versikulo 1 ngadto 2. Ikaw, Angeline, magbasa. Hebrohanon 8, sa, New Testament. By the way, ganang koan. Happy first Sabbath na mo diri after 1 month. Gimigaw ko mi sa inyo. So, habang dito mi sa Surigao, ako ginaisip ko, ka dito ang San Jose Church. Okay, kaya niya. Nakita mo ba ako nga murag, okay dyan mo, active niya. Nakita na ako nga nagadala dyan mo lesson, nagawali. So, mabiyaan na dyan mo. Mabiyaan na mo? Hindi mo sure? Hindi ba sure? Na, kay, naabaya ka ng kansa mo, information, ikan sa mong director nga, basin ko to bro ni June 10, gari. Kay, kung makauban mo sa MBC, basin hindi namin magbalik. Kay, nanapod nila yung mission field, so, more than 2 weeks na lang may diri. Nga, medyo, masubo sa among part kay, abi na mo, madugayan ko may diri hangtod July. Makauban mo na mo kay, almost, 1 month kag kapin wala may diri. Kana nga, 1 month kapin naghanot ata atong banding or nabuhat ng mga activities. Pero, ang pagkitawag mo sa Ginoo sa lain na po ng mission. So, ano siya. So, mabiyaan naman guro mo, no? Kaya na ay. Hindi na sure. Sige lang, nagsaan ang ginang mo balik. Okay na. Sige, Hebrohanon 8, versikulo 1 ngadto 2. Sige, atong paminawan si Sister Angeline. Ha? Wala kayo tingog. Nagkanta mga ganyan. Ay, matingog-tingog. Okay na? So, sa amo dito sa Surigao, ang ginapractice naman ginatawag nga group Bible reading. So, once nagabasa mi gisa ka teksto, ginapabasa ming tanan, unya basahon jud nato kanang aloud. So, karon basahon nato ang kuan atong
sudugon to, mag-Bible reading ta. Ako ginahayang tanan nga magbuklad sa ilang Bible, sa atong nga K-text sa Hebrehanon 8, versikulo 1 ug 2, ug atong basahon tanan. Kay mas maayo man God nga mabasa gyud nato ang sinulat niya sa Biblia. Very effective siya. Naga-Bible reading ni. Isa-isa sa mga gabasa gyud hangtod kaya mo basa. Sige, kitang tanan be. Ibuklad nato ang atong Biblia. Gusto ko kada usa sa ato anay Bible. Dili pwede nga walay Bible. So, unang gina-practice ang mga dito. Sige, Hebrehanon 8, versikulo 1 nga to. 2. Sige, pag-ingon mo amen kung na inyo nang nakitaan ang teksto. Ha? Pag-ingon mo amen. Sige, basahon na to. Kay maay kayo karon ng atong lesson. 8, versikulo 1 nga to. 2. Sige, dapat isa-isa sa inyo na i-Bible. Para mas mabasag yun ninyo. Okay na, amen? Amen? Sige, basahan na to. Hebrehanon 8, versikulo 1 nga to. Sige, basa. Dakot, tingog. Wait lang, dakot. Ninyo, basag yun. Sige, go. 1, 2, 3, go. Ito nga, Nay. Okay, kinsa ang naa sa atong verse na atay? Oo, pinaka labaw nga sacerdote. Asa siya naglingkod? Oo. Sa tabernakulo nga binuhat sa Diyos dili sa tao. It means kini siya nga sanctuary nga atong paghisgutan karon. It talks about the sanctuary in heaven. Ang kanang sanctuaryo nga dito sa langit. Kay actually sa atong nga doctrine, sa atong nga Seventh Adventist, kita ang naalang ginatawag nga sanctuary nga doctrine. Sa ato dyan na siya nag-originate. So kamo kitang tanan kinahanglan kabalutaan nga doktrina. Kay usar kini siya nga doktrina nga kinahanglan mahibaluan sa tanan. Kay nga naman ang doktrina sa sanctuaryo nagahatag siya og paglaom ngadto sa mga katawan. Kay diha mga kaigsunan, kini nga doktrina sa sanctuary diha baya nabuhat ang ginatawag nga great disappointment. Tungod kay wala na sayon o nakasabot ang mga Adventist sa una. Dili sa Adventist sa una nga nagpaabot katong 1844 bitaw nga abi nila moabot na ang Ginoo, unya wala na abot ang Ginoo. Dito sila napakyas og pagsabot nga kadto di ay siya nga time is ang ingon dai dito sa prophecy nga sa 2,300 days of prophecy ang hisgutan dahil dito is ang cleansing of sanctuary. Ang paghinlo sa sanctuary dito sa langit. Usa may natabo nga na nag-aaral may great disappointment. Kabalo ko, kung ano mga familiar kay, ang atong karong lesson is about sa agda kong away. Nagpalijud ko ani dito sa may, sa Rigan, ay nagbaligya niya, ang pastor, iyaming girekomendahan, magpalit niya, 85 pesos lang. Kung magpalit ka ni sa English version, nasa 1, 2, or 2K, wala pa rin ka. Sabado na siya nagingon. Pero kini siya, ang book, actually, dili niya good ginabaligya sa gawas. Ginabaligyan niya dito sa bread yan. Niya ihatag sa mga mabautismuhan na. Niya nagingon ko, Pastor, magpalit ko kay ang atong lesson about sa dakong the great controversy, but mas madali po na ito nga, mas ma-clear pag sa ito, ma-clarify pa ta. The Bible lang yun atong basihan nun. So, na to sa sanctuary. So, nga na nagkamay-ara great disappointment, di ba? Si William Miller, na mo, nakaisgot na mo sa una, isa siya ka-American nga, reformador. O nga siya ang nagtudlo nga ang Ginoo mo balik sa 1844. Pero sa initabo, wala may Ginoo nga nibalik. Wala, great disappointment. Nakaano po ko nga, yung pagganit during that time, ang mga tao, gibaligyan na nila tanan, nilang kabtangan, surrender na gud nilang tanan kay abi nila mo balik na jud ang Ginoo. So si William Miller na siya ang nagtudlo. Pero nasayop sila yung ana nga. Nasayop sila pagsabot. Kay di ba sa may Daniel 8, basaon nato ang Daniel 8 verse 14. Kung dili ko 8 verse 14 nga naa dira ang 2,300 days nga prophecy. Sige daw atong basahon. 8 verse 14.
Mao man gud ilang gibasihan. Pero nasayop sila sabot ani Ezekiel, Daniel 8. So ang atong hisgutan magud karon is 7, 8, 9. Ang prophecy karon ta sa sanctuary. 8 verse 14. Lahi dira nga version. Sorry to say no. Kini siya nga Bible. Fact. Kini siya nga Bible. Di kani siya ang nag-produce ani, nag-translate is basahin ninyo, lantawan ninyo. Ang dito sa Daniel 8 verse 14, it talks about the 2,300 days prophecy. Pero basahin ninyo, pilang tirangan mo. Pila? Tama nga ha. Imo be. 8 verse 14. Ang maayong balita. Basta na ay maayong balita. Ayaw sa imo, pila. Sakto, tulo ka. O naasakto. Pero na ay Bible nga. Ang Greek. Ang dako nga. Unsay salin? Maayong balita man to siya. Katong gipalit na mo dito sa may Surigao nga. Hindi ang nakabutang dito. 1,810 lang no. Dili siya 2,300. Oo. 1,150. Ano siya? Ano sila no? Dili siya 2,300 no. So naay translation sa Bible. Oo. Actually, Catholic to siya ang So, mauni nga, ang ginabasihan kani siya ang Biblia. Ang Bible nga ang mayong balita. Na-translation dito mali. Oo, basta mabasa. Pero, sa may Daniel 8 verse 14, maning gibasihan ni Miller, mga Millerites, nga Ginoo mo balik sa 1844. Nga naman, kung mabasa nato dira, kung basahon na dire, nagingon, og siya miingon ka na, kung maning pananaw ni Daniel, di ba? Prophecy ni siya, hangtod sa turuhang kalibog, tutulo kagatos ka mga gabi, ug mga buntag, unya ang balaanong kulay-anan pagkalinisan. Ganun nasayo man silang interpretation. Abi nila kasi that time nga, ang sanctuary lang na ginamin diri sa Daniel is ang sanctuary diri sa yuta. Di ba nagbuhat og sanctuary si Moses? Nakabasa mo sa Exodus, nagipabuhat siya sa Ginoo sanctuaryo. Nga grabe ang detail ato. Motong ilang min, ang ilang min ang sanctuary is ang earth. Unya, ang ilang pag-ingon sa diri sa Daniel 8 verse 14 nga pagalinisan, when we say pagalinisan, so ano naman kapanahon? Through fire, di ba? Kalayo. So ilang pagsabot nga sa kalayo pagalinisan ang kalibutan, ibig sabihin pagasulubon na sa Ginoo. So nag-expect sila nga mobalik na ang Ginoo. So kinahanglan nga ilang na isurrender ilang kinabuhi. Pero yes. Oo, gisurrender. Pangbaligyan na gud nila tanan ilang mga kuan, ilang mga kabtangan nato. Kay abi nila nga mobalik na ang Ginoo. Pero diha sila nangasayop sa pagsabot. So, pero doon na sayop ng pagsabot ang Millerites. Napod mga Millerites nga nag-study balik, unsa magunin 2,300 days prophecy nga na sulat sa may Daniel 8 verse 14. Kay mo na ilang gibasihan mobalik ng Ginoo. So dito ilang nasabtan nga ang 2,300 days is cleansing or paghilo sa sanctuary dito sa langit. Duha ang sanctuary. Ang sanctuary in heaven, ang sanctuary in earth. Pero karon wala na sanctuary diri sa yuta. Kay ang last nga sanctuary last nga makita ning mga sanctuary daw na record is sa time ni Nero magisunog siya. So wala na sanctuary dito gibasihan nila nga ang ibig sabihin sa 2,300 days prophecy ang paghilo sa sanctuary dito sa langit. Og dito ilang na nasabtan nga ang Ginoo diha sa may Daniel 7 and 8 nga ang Ginoo mosulo sa sanctuaryo og inyang gibuhat ang final niya nga work. Wala siya no. So daghan kaayo ang nasayop sa pag-interpretar sa 2,300 days. Ginatawag nga sanctuary nga doktrina. Kabalo mo sa Daniel 7 and 8 8 and 9. Naglantaw ko sa kablika. Di jud ako siya mag-gets ba? So nagkuha ko og lain nga kanang sa mga pastor sa panganta na kay pastor. So ingon siya dito isa ka fact si Daniel sa diyang gihatag sa kaniya ang prophecy nga kaning upat ka mananap bitaw unya ang 2,300 days prophecy wala gid siya kasabot. Naglibog siya. Grabe ang kalibog. Grabe ang pagampo. Unya kabalo mo 13 years pa before niya nasulat balik ang Daniel 9. So grabe ang iyang kalibog ba? Grabe ang iyang pagampo nga. Unsa may buot pa
sa Ginoo nga na 2,300 days. Napa 70 weeks. Nakabasa mo? Diha sa may Daniel 8, may 70 weeks na 2,300 niya. Napa yung mga dagko nga mga mananap, kung sa manibot pasabot. So, 13 years siya before niya nasulat balik ang nasulat niya ang Daniel 9. So, kita mo kay Igsunan, mag-study ka nitang prophet, dili na ning kay basta-basta lang. Kinahanglan pangayoon dyan nato sa Ginoo. Kinahanglan malamragan ko ta. Kay ang doktrina sa sanctuary, usa ka doktrina nga sa Seventh-day Adventist lang ang naggikan. Wala siya. So, kinahanglan makabalo dyan ta sa ano nga sanctuary. So, mana siya na. Ang 1844, di ba ilang ingon kay Second Coming of Jesus? But 1844 is the beginning of Christ's work in the heavenly temple to clean it from the sin. So, ang 1844 di ay diha ni sulod ang Ginoo sa templo sa most holy place. O dito yung gisugdan ang trabaho sa paglinis sa atong mga sala. Masabtan nato kay kung sa sanctuary man ko sa gibuhat ni Moses, di ba na dito most holy place, na dito ang holy place, unsa pa na avail, basta daghan kayo. Na kay Bible, asa to akong Bible? Nasa sa likod nga dito naka-record dito ang part sa temple or tabernacle nga daghan dito na dito pagwash sa dugo, ang paghalad, basta daghan kay siya dito. Wala dira akong Bible, akong dato pakita sa inyo ha. So, mana siya ang aton nga sa Sabado. Summary lang natin ang Sabado. Arita sa may Domingo. So, nakasabot na mo nga ang 2,300 days of prophecies, cleansing of sanctuary, and sa 1844. 2,300 days prophecy, nag-end siya sa 1844. Asa siya nagsugod? So, pagbasa na ko diri kay sa dakong away, nagsugod ang 2,300 days ng prophecy, 457 BC sa time ni King Artaxerxes. Kung familiar mo kay King Artaxerxes, 457 BC, katong restoration na ang temple. Gibalik nila pag-restore ang temple. King Artaxerxes sa Persia. Persia sir no? King Artaxerxes? Persia. King na siya sa Persia. Dito nagsugod ang 2,300 days. Kanya may na-mention nga 70 weeks. From 457 to 34 AD. Kung asa gilansang si Jesus, 34 AD. 70 weeks diha. 70 times 7, 490. So, 490, i-minus na to sa 2,300, na nalang 1,810. Kanang 70 weeks ang ginaingon dira, muna siya ang ginaingon nga paglutos sa mga Kristohanon. Hangtod sa pagkamatay ni Jesus. 1,810 hangtod 1844 to 2,300 days ang pag-cleansing sa sanctuary. So, grabe ang mathematics. Ako dyan din siyang gibasag nga po, kaya medyo nalito kay Kunsa, bisag ako po. So, dihanan ko nagkamayara o ka ng clarification about 2,300 days prophecy. Anyway, ang atong mag-topic kami sa Aba Sanctuary, nasunod lang siya, kay mamagod na siya, dito nagsugod ang sanctuary nga doctrine sa the great disappointment. So, arita sa may Sunday. Nag-learn na mo? Okay na mo? Okay na mo sa Sabat? sa Sabado nga lesson. So, arita sa may, explain na nato, unsa man siyang the holy place, arisa ta di sa temple, wait lang. Ako sa nagbasa na po aning lesson kaya hapon na kaysa sobra na mo kabisi, nagabot mi no mga please mi nagikan niya, naabot yun ni Huibis, grabe kakapoy kayo kaya almost 9 hours ang biyahe, kapoy kayo kan sa Surigao. Tapos, ginaubo pa dyan ko, gasakit akong ulo. Kaya dito sa Surigao manggod, ulan siya, niya init. So, wala dyan ko na anuhan o kuhan ka ng ubo, nawalaan. So, arita na sa may, so, actually sa Sunday mo na siya ang ginatawag na the heavenly sanctuary. So, na-explain na ako siya, no? So, mato siya, ang early Adventist believers, nag-believe sila ng Ginoo. Adventist, Adventist, before Seventh-day Adventist, Adventist, sa 1844. Ibig say Adventist, paabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Oo. Mga ni sa second Advent, sa pagbalik sa Ginoo. Seventh-day Adventist, second to Seventh-day Adventist. Basta nagabantay to sa adlang papahulay, din nagapabot ta sa second coming sa Ginoo. Sama na siya, no? So, before nagkamayara sa Seventh-day Adventist, Adventist, muna sila nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. So, mauna to siya mga kaigsunan, no? So, since na mali man ang ilang interpretation, so na mga Millerites gihapon nga nag-study balik, o dito na-discoveryhan nila nga ang Ginoo di ay duha ka tent or sanctuary. Sanctuary nga gitukod ni Moses
o sanctuary nga dito sa may langit. Mo to dito ang sa ato nga text sa may Hebrehanon 8 bersikulo 1 ngadto 2, sanctuaryo nga gibuhat dili sa tawo, kundi dili gibuhat sa Ginoo. Gibalik nila ang Hebrew hanon sa pag-study. Dito nila napagtanto nga ay dili di ay ang sanctuary nga ginagapoint kay Moses nga sanctuary. Kaya ang kay Moses nga sanctuary is just a copy sa sanctuary dito sa langit. So, copy lang siya. So, dito nila, pag-alin nila sa Hebrehanon 8, versikulo 1 ay, mali, di ay, dito dahil sila sa iyo, nga, ang sanctuary di ay, ang cleansing day of sanctuary is dili ang pagbalik sa Ginoo, paglaglag sa kalibutan, o dili dito sa heaven. Ano siya? So, kung atong latawan, no, ang kuan kining sanctuary, naay diha ginabuhat ang mga pari. So, dahil dira gud nato makita ang pagministeryo sa mga pari, na sila mga seremonya, na sila mga activity, o kana siya, it represent sa buluhaton, o gibuhat sa Ginoo about the plan of salvation. So, ang ginabuhat sa sanctuary sa mga pari is just a shadow pod, or kana bitang paghatag ka na to, o kanang idea about sa plan sa Ginoo sa pagsalbar sa mga tao. Yeah, shadow, landong sa umalabot. Mga na siya, nga naay ang sanctuary, o katong mga ministry sa mga priest or mga pare dito sa may sanctuary. So, karon, ingon dere sa may lesson, so, the death of Jesus at the cross ended all the priest work in the temple on earth. So, masabtan na to pagkasunod na to nga lesson, kung saan may trabaho sa mga pare. Unya nga, nag-ingon dire nga, ang kamatayon ni Jesus Christ, siya ang nag-end, nagtapos sa buluhaton, dinhi sa templo, dinhi sa kalibutan. So, ato na siyang masabtan about sa sanctuary and then sa most holy place and holy place. So, sa una, after sa 1844, no? Diba? Isunod ng Ginoo sa most holy place, no? So, nanay promesa ang Ginoo. Dili na siya ang tigpataliwala. Ang sa'y tigpataliwala? Tigpataliwala. Mediator. Oh, yeah, mediator. Mediator. So, dito na siya. Mag-start na siya as mediator dito sa langit. So, ang Daniel 8 verse 14 shows the work of Jesus in the sanctuary of heaven. So, mana siya ang 1844 nga ginaingon dito. So, mana siya ang aton nga Domingo siya na-explain naman ako ganina about sa sanctuary, no? So, ang animal offering, di ba dito sa may sanctuary kay naa ditong pag animal offering, kung nakasala ka, magsunog ka, di ba? Mahalad kag sinunog. Muna siya, nag-point na siya nga sa kamatayon sa Ginoo. So, tanan nga ginabuhat sa templo, sa panahon dito kay Moses, sa gitukod nga templo or sanctuary ni Moses it is a shadow kung sa may tabo or pagabuhatan ni Jesus ng mga plan of salvation. So, actually, ang Ginoo, no? Ang Ginoo, kanang, kung atong lantawan, no? Isa siya ka lamb o isa siya ka priest. Sige mo. Ako naman kung ngayon na amang tayo sanctuary dito sa langit, ang sanctuary dito sa Yuta. Ang ato magong sanctuary dito, para mula sa recording ba, studio, Yes. tanan nga, diliot na sabot na ang mga sala bidato, halaran ko ka ng dugo sa mananap na wala. Ato dito, na-record lang to siya tanan, pero ang pinaka kanang cleansing nga buwan dito sa langit, mo ni siya, landong lang ni siya sa umalabot. Sa buhaton ni Kristo dito sa langit, iligabot niya. Kaya ano, siya na ba ang nagdala sa atong mga sala? Kumbaga, nakabutang diri sa kuan, kumbaga, kuan lang siya, naka-record lang siya sa atong mga sala, ibang dala diri sa sanctuary, pero dilibot na sabot nga, wala na ito, nakalimutan na ito siya, record na siya. Tapos, pag-abot ni Kristo, siya ang nag-hito sa tanan na itong sala, siya ang nag-abot tanan. Pag-abot dito sa taas, dito na yun ang final niya na cleansing. Kahit pinaagi man sa iyang dugo. Sakto na siya. Actually, sa una, nangutan ako ko, gabasa ko sa may Old Testament lagi, nangutan ako, kung ang, sa una magod kayo, di ba, once nakasala sila, maghala sila sinunog, kunya, dito daw is maato ng ilang sala. So, nangutan ako, mapasaylo na ba ilang sala? I mean, erase na ba ang ilang sala? So, mutong ingon nga is just recorded. Pero ang ginoo gyud ang kaya ako nabasa na sa New Testament nga dili ang dugo sa hayop ang makapasaylo, makapawala sa atong sala ko dili ang dugo ng ni Kristo. So naarta sa ato nga okay na mo sa sa may Sunday the Heavenly Sanctuary. So ari na ta sa may Monday.
Oh, in the ay Holy of Holies, wala pa. Mao na siya. Kasi sa pinakahuli nga katong dito ginabutang sa katong pinakahuli is pila to kahon pila ka division tong gining ng Moses. O nga wala lang makasulod dito sa katong pinaka-huli year. Dito nabutang ang mga record tanan. Dito siya nabutang, dito siya na-imbak. Pero nagulat lang na siya sa message sa ayas abot kay siya ang nagkuha at ano siya nagdala. Which is dito sa langit na nakaya ang kinising. Luwas na tatanan. Giluwas sa tabi. Kuha na sigla kung sala eh. Bisag itong bata mawala para ilataw. Kumbaga wala na. Kaya yung dugo na ang nagkuha na ito. Pero mo na yung panindugan sa uban na religion na ikuha na ni Kristo. Kumbaga no one can take away from you sa kuhaan ka ng grace, maghatag ni Kristo. Pero mali. Nga naman, kung iyon ang Ginoo, kung kita mahimulag ta sa iyang lawas, kung kita nalang pinabuti pagiluwas sa tanya, pero ang tao, kung gusto magahay ulo, musimang yun ba? Magkinabuhig sa sarili niya. Di ba si Pablo, nakatong kanang nakalagad na siya sa Ginoo, di ba ningon siya? Ang akong pagkinabuhi karon si Kristo, nabili na ako, patay na ako sa kalibutan, nabuhi karon si Kristo na. Muna diya, sabot. Ang kuan jud kayo nga, dito na jud sa, kay kung yung anak man di ay nga, limpyo na tanang tao, wala na kay buhaton, wala na kay kanang hinuktukan sa imong kinabuhi. Bahala na lang sa imong buhaton, basta bang ampo lang kayo ni kagabi, pagkaugma, buhat na kung kang dili na o. Nang biron bayan nga, ibayulit nimo ang Sabado o kay mo binit mailan sa tua. Pero oras nga kuan, ingon nila magbilang lang kag pila ka ikapito, pwede na nimo balaanon, mali. So tanan nga pamitabok din sa tua karon landong ni pag-abot ni Kristo dito na mo na siya ang last. Dito na to tanan. Pero katong kaning sa huli so kanang kuan ba wala naman tay tabernacle diri kay naa naman kita naman mismo ang imong templo sa Ginoo pagkamatay niya. So naa na dito sa taas yang kuan na. So naa na ta sa Martis. Pero explain na ako kadali mo. Kamay lang. Okay, most balaan sa mga balaan, most holy place. So, di ba sa sanctuary na ginatawag nga? Example, diri, holy place, most holy place. Kung sabi ginabuhat, sa holy place, every day, dira gabuhat ang mga priest or mga pari. Pari lang nga, pari sa ilang mga buluhaton, sa ilang ceremony. For example, na nagalag sila. Tapos, holy place, most holy place. Before mag-enter sa holy place, most holy place, na siya cortina nga nagatago sa most holy place. Kung baga, dira na cortina. So, ang tao, kung maghalag sila, nakasala ang pari, dalhon niya ang dugo. I-sprinkle niya sa cortina. Ito lang sa, everyday na ginabuhat sa pari. Now, sa most holy place, every year na ay ginatawag og Day of Atonement. When I say Day of Atonement, muna siyang ginatawag nga, kaya akong sa Bisaya is, muna siyang adlaw sa sa tawag ani? Wait lang. Ako tong Day of Atonement or kanang adlaw bitaw nga gina-cleanse ang sanctuary. Every year, every day ang pare, di ba? Na siya every day nga ginabuhat ang pagtablog sa dugo, sa cortina lang. Pero every year na ginatawag atong nga unang panahon is Day of Atonement. Ang Day of Atonement, ang high priest musulod sa may most holy place. Unya, kung sa buhatan sa may labing hataas nga pare, dalhon niya ang dugo nga ginatawag nga Lord's goat. Unya, sulod sa may most holy place naa dito ang Ark of Covenant. Ug sa Ark of Covenant naa dira ang ginatawag sa babaw mercy seat. Mo na siya mercy seat. Dira pag sulod sa high priest, masulod na siya every year na siya nga Day of Atonement, cleansing of sanctuary, ginabuhat siya every 10th day of 7 months. Muna siya ginabuhat. Pag sunod niya, dalhon niya ang dugo, muna siya mga sala na to, dalhon niya ang dugo, gigasan, ginatawag nga Lord's goat, unya, i-sprinkle niya sa may mercy seat. Pag sprinkle niya, kuan ka ng mugawas ang ginatawag nga cloud of perfume. Di ba, ang dugo is baho. Pero pag sprinkle niya sa mercy seat, lingkuranan sa kaluoy, lingkuranan sa kaluoy sa Ginoo. Pag sprinkle niya sa blood, muhumot kay siya, tabunan niya ang high priest, kay ang Ginoo magpakita sa iya.
diha sa may mercy seat. Actually, mo gani ang Ark of Covenant. Once dili siya ginapatouch bisag kinsa ano mo ato kisa ganito nga nagtouch lang siya kay si Uza di ba? Nagtouch lang siya kay hapit tumba. Gitouch siya. Kumbaga ang iyang intention is i-save lang unta ang Ark of Covenant pero napatay siya diha dayon. Kay nga naman walay lain nga mo touch sa Ark of Covenant kun dili priest or high priest lang. So kung dili ka pare, dili kay dili jud ka touch. So yung anak kabalaan ang Ark of Covenant kay dili ka authorized kay diha nagagikan ang presensya sa Dios. So, pag sprinkle sa high priest sa dugo na ay cloud of perfume nga magtabo sa iya para dili siya mamatay. Kay walay laing tao nga doon sa Ginoo. Di ba ang presensya sa Ginoo, grabe ka dili nato kaya ang himaya sa Ginoo. So, muna siya magtabon. Unya, pagkahuman na, mag-sprinkle balik ang high priest sa horn. Kung ato nang tawon ang may tabernacle na siya yung anak, bitaw ka ng maragin na siya, sprinkle niya dito sa gold horn o dito na mugawas na ang pare, ibig sabihin dito, na-cleanse na ang mga sala. Kabalang mga kaigsunan, diha sa may, kani siyang Day of Atonement, ang mga tao dira, once a year naman na siya. Mara siyang usugor karon sa Muslim, sa April nila ginabuhat. Kaya kung natawon nimo ang Hudiyo nga calendar, diha siya diha siya ang kanang Day of Atonement sa una. So, kana siyang Day of Atonement, habang dito nagabuhat ang high priest sa kanang iyang ceremony, ang mga tao, ang may salihan, kinahanglan dili sila mukaon. Dili kinahanglan maghinulsol sila. Kinahanglan mag-confess ka mo sa inyong tanang mga sala. Di ba everyday, kung makasala ka, pwede ka mo ari sa pare, unya, di ba, i-sprinkle tong dugo sa kortina lang. Pero, kana siya, wala ka na gipasaylo ang sala. It means, mo tayo ni Ma'am Yu, gi-record lang ang sala sa may kortina. Pagpasaylo na gyud sa sala or pag-cleanse na gyud sa tanang mga sala is sa Day of Atonement. Wala siya. So, ang mga tao, dili sila kinahanglan, dili dapat sila mukaon, dili sila, kinahanglan kung nakasala kasi mong isig ka tao, kinahanglan nga, mga ikagpasaylo. Muna siya ang time, naghulat lang na siya sa pare hangtod matapos. Kay once mukaon ka, wala ni mo gibuhat ka na siyang mabutang, isiparate ka sa mga Israelhanon. So, dili na ka-appeal sa God's people. Grabe mga kaigsoon ko, atong ang tao sa mga panahon, grabe ang way nila sa pagpangayo, sa pasaylo sa Ginoo. Pero kita karon saan na lang? Stricto kaayo karon, di ba? Sa una lang? Stricto sa una. Karon gitagaan sa kabawasan. Yes. Kapsidaan ang Ginoo. Na dili nato abuson ang kabawasan galing sa tuwa sa Ginoo. Yes. Kabawasan nga naman. Kaya hindi ka sala nimo, di man ka mamatay dayon. Gani. Pero sa una, grabe kayo sa una naman. Ang kinutuban ng sa katao na magbako siya kung mawala na siya sa kinabuhi o mamatay na siya. What if, agdan pa sa iyong pamatay, naa ka sa pagpangawat, pagpanulis, pagpamaka, inom-inom, dili na kung siya pagsabado, mauna siya. Pagmabutan pa sa iyong palisda siya, anak, patay. Wala na dyan na sa Biblia, babasa mo mo tignan. Wala na dyan. So, mana siya na. So, after ito, di ba, nag-sprinkle na siya. Human na ang ceremony. Okay na. So, ang pare, mugawas siya gikan sa labing balaan nga dapit. Muadto siya sa gawas, din naaday ginatawag na scapegoat. Azazel. Nakabasa na mo, na iyang ilandong, iling ni iyang hands dito, ibig sabihin, iyang gitransfer ang mga sala dito sa goat. Azazel. Scapegoat ang tawag na. Kadto siya nga goat, it represent sa yawa. But it doesn't mean nga ang yawa ang nagbasa sa atong sala. It means nga, diha, gipakita sa Ginoo nga, ikaw, diha, nagikan sa imong sala. Ang kakuan sa sala ba? Unya, kada siya, paglantong sa iyangahan, ilan ang buhian ang scapegoat, ang Azazel, ginatawag Azazel, ipaato nila sa disyerto hangtod dili na siya makita. O kana siya nga time na hinluan na ang templo. So, nakasabot na mo, most holy place, holy place. Mga sunod, unsa may kalabutan ani nato karon? Pag abot sa, di ba, 2,300 days prophecy. Pagka 1844, si Jesus, di ba, before 1844, Jesus was a lamb. Siya ang karnero nga gihalad. Di ba, right? Nagpakamatay ang Ginoo, gihalad siya. Pero pag 1844 onwards, siya na ang ginatawag nga high priest. Enter na siya sa most holy place. At kabalo mga kaigsunan, alit na sa may Tuesday. Karon nga day is ginatawag nga, the judgment has come. Pre-Advent judgment. Abi ninyo, pagbalik pa sa Ginoo ang judgment day? No.
this is the time nga ginadjudge ta sa Ginoo. Kaya di ba, ang Ginoo, di ba, 1844, pag 1844, ang Ginoo, di ba, namatay siya. Pagkayam niya nga to sa langit, ni-enter siya sa may sanctuary, ug nahimo na siyang high priest, judge siya karon, ug ginadjudge niya ang atong mga sala. Di ba? Actually, baka batin ako ani nga mensahe mga kaysa, nagkumot ako kan nga, ay dapat dili lang gid ako magkumpiyansa no kay karon dai ta gina-judge. Ang second coming of Jesus is not a judgment day. It was a reward day. Diha na masabtan kung kinsa ang sa Ginoo, kinsa ang dili sa Ginoo. Magali karon nga naa pa jud tay time. I like mga kaigsunan sa Hebrehanon, atong basahan sa Hebrehanon 4 verse 14. Atong basahon ba? Actually, ganang kay kuani siya, gital sa ato ni Pablo, gipahinumduman ta. Kay Ginoo karon naga-judge na ta sa sala, siya ang manlalaban nato karon. So kita unsa man? Wala na kay tabernacle din. Yeah, wala na tabernacle. Ang pagbawasan ng nato karon kay nga dili din ta makatay diha. Yes. Pero sa tinuod lang karon ang pinaka-crucial na jud na Yeah, pag-judge. sa pag-judgment ngano man dili na jud kay si Kristo na adito. Pero ang giingon sa Ginoo mag-repent lang jud ta, mag-wash every day sa ato ang Nalaso sa Ginoo, everyday magrepent ta. mag-repent yun. Sige, atong basahan ang Hebrehanon 4 versikulo 14 na ganahan kay ko. As well guys, study ko ganina sa lesson, 4 verse 14 to mo. Medyo naging emotional ko kay karon day nga dili. Lagi nila, ang gamot na Ginoo. So, ilan nag-ianuhan? Yeah, pagkakuan kay, wala man nag-inuhin balik mo to, great disappointment day. I mean, year ato, kay na-disappoint kasi mo Ginoo. Yeah, wala na silang kaptangan. Saan ang punto nila? Back to zero. Okay, Hebrehanon 4, versikulo 14 na may Bible pa. Atong basahon tanan. Ganun kay ko basahan nato tanan. Mag-Bible reading tayo. Ano ka na-practice ako ni Pastor. Tanan mo basa, hangtod kaya mo basa. Kay gunahan, kay mas maayo magod nga, kita gyud ang makabasa. Nang dili lang nato madungog. Paniya. Sige. Hebrehanon 4, versikulo 14. Sige daw tayo. Tagingon mag-amen kung naana. After sa Philemon. Pero na-index ang uban. Nagpalit, may nga na Bible na-index to. 4, versikulo 14. Sige, ato bing basahon. Amen? Amen. Sige, atong kusgan na to ang pagbasa. Sige, go. Sige, 1, 2, 3, go! Sada, sige. Unsa ingon pangusgan natog kupot ang atong tinuuhan. Naano mo sa sakto? Kupti na ninyo hangtod sa katapusan. Yes. Kay ngano, today is the judgment day. So kung dili nato kuptan ang atong tinuuhan, kana bitang nay problema lang no, kasimbahan nya. Dalira ta kay na wala na dayon kay oo, di na mo simba kay awkward. Pero ingon actually na siya sa na sulat siya na Ellen White. Sa katapusang panahon ingon niya sa first chapter niya ingon siya sa katapusan nga panahon ang banner sa yawa asan niya ibutang sa simbahan. Sa simbahan niya ibutang ang iyang banner. So ayaw mo kausa kung sa sulod sa asa ang Ginoo, hindi mo na mabuang ang yawa.
siya. Oh, padukol. Maingon sa Grano 4:4 sa ingon na ninyo kalite. Kusgi pagkupot, ingon pa jud kusgi. Ngano man, kay uyogon man gud ta. Kay nano man ta sa katapusang panahon. Sukupti ang inyong nabatunan nga kamatuoran. Moro dyan na ang kanabitang reminder ni Pablo sa atoa. Kay kita na sa katapusang panahon. Once mo gawas ka sa kamatuoran, then dili na ka sa Ginoo. Usaw pa man paglaban sa Ginoo sa imuha. Di ba? Sa katapusang panahon, pag ikaw pagbalik sa Ginoo, reward day na siya. Dili na siya, nga dito pa tayo judge. Dito na mabalaan kay kinsa ang sa Ginoo. Actually, na-reverse yung padre. Dito na masabtan niya. God will examine the life record of every person who has lived and followed Jesus. Dito na ma-examine ang record nga. Kini siya nagsunod sa Ginoo. Nag-follow siya sa Ginoo. So, wala siya magkaigsunan. So, kinanglan, bisag unsaon ta pag-uyog sa yawa. Kaya yawa, ang iyang banana sa lusimban. Muto man tagdili, mo na siya, para sa panahon. So, dili na ta matingala nga nung sa sa katapusan, maway mamaluwas. So, yeah. Magbago ko, dili kinagoy yun na siya. So, pinaka ng biro na kung bagay dili ka may nag-burden sa siga mamuto o karoy. Ngayon, isig bantay jud ba? Okay. Ang clear sa tuwa karon, kay mabasa po nimo na diha sa kuan. Kasi sa New Testament siya, wala na ilaing halad anang salaa kung ikaw mobalik sa kalibutan ang magpakasala. Ano man, ikaw mismo nagsakit kay Kristo, mabasa nimo na wala laing halad sa imong sala. Kung ikaw magpadayon ka, mobalik ka sa kalibutan, magpadayon kang buhat ug sala, antod nga maalad na gani ka, kan dili ka matablat og brake espiritu, nga dili ka makonsensya, pero ang imo na lang ipamati kung asa ka nalingaw, samok man kain paminaw, inom na lang ko, mangawat na lang ko, kabalay kapoy, di ba ka na ingana, antod maanad ka mo nang maabot na sa imong Ginoo. Karon na itong panahon na imong Ginoo maabot. Kabuhata ang magbuhat og dautan, kabuhata padayon ang magbuhat og maayong yan. Magdantaan. Mo na siyang, di ba, mo na siyang kuya mga kaigsunan kay, di ba, ang Ginoo na siya karon sa most holy place. High priest siya karon, siya atong judge. Pag mugawas na gani ang Ginoo diha sa balaang nga dapit, sara na ang tanan. Wala na kapasayloan sa atong sala. Kay karon ginalabanan pa ta sa Ginoo, grabe ang paglaban sa Ginoo sa toa. Pero once mugawas na siya sa most holy place, wala na'y kalawasan. Sara na. Ayun na mag-consider na si Kristo nga, hari mo si Kristo, siya na ang ginaisip ng mga kaya sa tanghanan, di ba? Ang dato ba presidente hayay ba ay ulo na kasi mga di ba atubang pero hayay gyud yang kinabuhi. Ang ilang pagtuo kay Kristo nga tuwa sa sanctuary, wala nag-anto si Kristo ba sa iyang pagkamidito sa iyang amahan. Kaya kung amahan na, hindi nagkakamatyon ka ng ba. Pero tungod sa iyang anak, kay kung wala iyang anak, wala ang kalibutan. Kung wala ang iyang anak, wala ka karon.
relasyon ng yawa ko. Maugali. Panintal ba? Walay sala ang yawa. Kundi ikaw mismo nga nagpatintal sa yawa. O, ang yawa mo, siya. Oo. Kato nga, bitintal ko sa Ginoo kay Diyos na naging ko. Dili. Ingon ang Ginoo, oras makasugamak mo og mga pagsulay. I-check atong kaugalingon. Wa ba ka mamatay? Wala ba ka nangawat? Ingon ang Ginoo. Kay kung kana siya, nakagibot nga daotan, ang iyon po din mo, kung unsay imong gitanong, mo po imong harbison. Pero kung sa kabila nga, ikaw nag-alagad o tinud-anay sa Ginoo, agi kag makalisdanan sa imong sa Ginoo, paglipay mo, kay ngano, dili sila yun sa kaaway ang iyahan, kung dili ang katong dili iyaha, kay sila yun paganyang iyahan naman na. So ang yun sila yun, ang naagid sa pag-alagad sa Ginoo, which is dili po siya escape ang family, kay number one yun, ang pamilya. Nga usay nagkalain-lain ang mga prinsipyo, kay bisan pagbakigso, lain-lain ang prinsipyo. Ang ginikanan, maingon ka nga, oy, nga naman iyang ginikanan, mga buutan kay, nga naman ang mga anak, mga buluyabon, nga naman po nga ang anak, ang amahan po buluyabon, pero ang mga anak po mga buutan. Pero nag-ingon si Kristo nga, dili ang amahan magbayad sa sala sa anak, dili po ang anak magbayad sa sala sa ginikanan, kay individual ang atong kaluwasan nagyatang ni Kristo. Individual ang unsa man kagawasan. Ang pagpatay kung mag-iingon ni Kristo, kung ikaw nagbaton og kaligot-got sa imong isig ka tawo, mao po nay mukot-kot mo man yung Ginoo, dili kay literal nga patay ka. Kun dili do na kay gikaligot-gutan, do na kay uli na makakbaka o do na kay gipanghilabtan, way nakakita. Pero ang balang espiritu nakakita sa tuwa. Unsay ingon ni bisan ganig magsaad gani ka nga di nimo tumanon. Unsay nahitabo kay Sapphira o kay Ananias. Unsay ingon ni kanang Pablo. Nganong gitugutan nimo si Satanas na musulod sa imong kasing-kasing Ananias o diya namatay siya. Kay ngano man kanang kwarta, kanang katigayunan sa wa pa na nimo halit imo. Sa nakwarta hari na imo ra gihapon, pero kana siya imo dapat sa Ginoo na siya. Pwede naman kang pag-istorya nga mao gyud ni ang tibok ang halin, pero pwede ba ko mangayo? Pero sa unang panahon sa pagpakigsaad bang gud mo, dili lang kay nakigsaad kag tao kung dili na ang balang espiritu. Nakigsaad ka sa balang espiritu, which is mao na jud pwede nimo na di mo kanang sa yaga-yagaan nga naman. Makasala ta kay Kristo makasaylo, pero makasala ka sa balang espiritu karon ug hangtod sa malabot dito ka makasaylo. Diba? Mao na siya na ang kasabot. Ano ginawa to? Ako na itong idugang kay Ma'am Yuna. Or, example, ngayon tanga, wala mo ko nagpatay, so gamay-gamay lang kong sala. So, walay gamay na kong asala, no? Aling dire sa may Santiago 2, versikulo 10, naging ano? Kay bisan kinsa nga magabantay sa tibuok sa kasuguan, apan, makalapas siya sa usa ka bahin niini, bisag isa lang imong malapas sa 10 commandments, or sa commandments sa Ginoo, siya mahimong malinapason sa tanan niini. Kung namakak kasi si katamura na pud kag nagpatay. So, wala siya no, walay gamay. So, kinahanglan yun nga, everyday jud ta. Ingon sa may Hebrehanon 10, versikulo 22. Basahon na to bi, Hebrehanon 10, versikulo 22. Kaya di ba, ang kaayuhan manggod sa Ginoo, about sa, kaayuhan nga, magdangop ta sa Ginoo. Hebrehanon 10, versikulo 22. Atong basahon tanan din. Sige, amen? Amen? Okay, basa. Basa, Angeline. Naku, basa. Kamu tanan magbasa. 10 verse 22 tatay. Sige. Basahin nato no. Mayon kita magbasa takay para kita jud ang makadumdum. Sige. 10 verse 22. Okay, go. Kita sa Diyos upang ang pagtuturo na kasing-kasing. Pinasaligan sa pagtuo sa nasabalikan sa napigan ang atong mga kasing-kasing Kahilo. Gitautan nga kaisipan. Sa malinis nga tubig. Unsa daw? Busa manuol kita sa Dios, sa atong Ginoo uban sa matino. Unsa to? Matinuoron nga kasing-kasing. So ano mga kaigsunan no? Ang high priest lang ang makaadto sa may most holy place. But we can through our faith. Kaya Ginoo karon naga-judge, nagahinlo sa atong mga sala.
So, kinahanglan, muduol kita sa Ginoo. Dili man sayon, pero posible kay na siya. So, karon tata sa aton nga Wednesday. So, alabit na lang po na ako sa Thursday, kaya atong time is 9:57. So, by 10, mag-enta kay ganang ko mag-share po ni ang experience dito sa Surigao. So, natog pa share kini atong bisita. Okay, naroon mi dire siya. Okay. So, God's news, good news about the most holy place. So, kabalo na taong say maayo nga balita dito sa most holy place. Nga Jesus is the high priest, ug karon nga siya ang nagahilo sa atong mga sala. Ug kabalo mo, di ba? Ingan ko ganina sa holy place, every day ang pari naga-sprinkle siya. Sablik siya og dugo 7 times sa kortina. Kung ato lang tawa no, every day niya, pila katawa na siguro ang nag-aadto no. Niya sabligan og dugo ang kortina 7 times. Bahaw na kaayo, bahaw kayo dugo tayo na. Lang sa kayo. Pero kabalo mo, bisan unsa pa na kabaga ang dugo dito, usa pa ka lang sa kabaga ang lang sa ingon pa, makaberan siya sa sweet smelling perfume sa burnt incense. Kita man kay sunan, kung ato lang tawon na sa holy place at sa tabernacle ang ilang yun activity mostly blood, sprinkle of blood, holy place nga to sa most holy place, daghan kay dugo. Kita ta naman kay sunan, baho kay ta. Sugod man na. Baho kay ta ay. Baho kay ta tungod sa atong mga sala. Puno kay ta, baho kay ta, pero ang Ginoo kaya niyang tabunan ang atong pagkabaho. Di ba? Mana siya mga kaigsunan diya sa my goodness, sakit pero tinuod na siya. Kaya kita ang tanan makasasalan. It was God who can give us this sweet smelling perfume. Kita, ingon pa sa may Hebreano 10, versikulo 22, manuol uban sa matinuoron nga kasing-kasing. So, ang blood sa seremonya, sa sanctuary, it represent the blood of Jesus nga giula dito sa Calvario sa cross. Na mao'y naghinlo sa ato. O pinaagi sa ato nga faith, naka-enter ta sa templo sa Ginoo. Kung asa ginapasaylo ang atong mga sala. Diba? So karon mga kaigsunan na pa time no. Ingon pa sa atong lesson, we have an ample time. Dako kay tag time mamudol sa Ginoo, mayog repentance. Kay once mosulod na ang Ginoo sa balaang dapit, sara na ang tanan. Ang dautan magpadayon sa pagkadautan, ang matarong magpadayon sa pagkamatarong. So sara na ang kaluwasan mo na siya sa atong Hebrews, God is our judge or lawyer. Ginalabanan ta karon sa Ginoo. So wala na. Wala na. Dili na ang Ginoo magpakamatay balik para sa tuwa. Kay isa na siya nagpakamatay sa tuwa. So gitagaan ta karon sa Ginoo og dako nga panahon. Ha? Ha? Asahan. Mo nagwala jud hangyo karon naman gud ang time nga makahangyo ta. Pag-abot, di natakahangit sa Ginoo. Hangit pa mo? Pag gawas na Ginoo, di ba? Kaya after magawas sa high priest, di ba? Dito sa ceremony, sa Day of Atonement, pag magawas na ang high priest sa most holy place, tapos na ang seremonya. Ang yan ang buhaton, dadun niyang sala dito sa may scapegoat. Actually, ang scapegoat nga, after niya ibutang dito ang sala, ay gilay ang sala. Ang scapegoat nga, ginabuhian dito sa disyerto, it represent sa 1,000 years nga ang yawa, hindi lang sa kalibutan na wala siya kauban. So, tanan yun yung ginabuhat is a shadow or imagery sa mga alabot. Katong abot na. O, diba? So, dagan, dili basta-basta lang nagbuhat na yung ginong seremonya ka. Walay kalabutan sa plan of redemption. So, synopsis sa atong lesson. So, clear na mo no? Ang atong synopsis sa atong lesson, si Jesus, si Jesus na siya duha ka ministry. He was a lamb. Say lamb, usa atong lamb. Usa ginabuhat sa lamb. Gina-offer para unsa man saan na nganong maghalad mo og sinunog ang mga tawo nga makasala patawaron. It was the wages of sin, ang bayad sa ilang sala. Ang duha ka ministry sa Ginoo, he was a lamb, karnero siya, bayad sa atong sala. Pagpakamatay niya sa cross, gibayaran niya ang atong mga sala. Nga siya nga walay sala, di pa kasala. Nasulat na siya, di pa kasala para mabayaran ang atong mga sala. Ani ka doon yung ministry, mo na siya, pag after sa nung 1844 ni, sunod siya sa most holy place, o isa na siya karon nga high priest. Kung saan ginabuhat sa high priest or judge, ginalabanan or ginapasaylo ang atong mga sala. So, mo na siya mga kaisunan ng sa atong nga lesson. So, ang paghinlo sa atong mga sala, nabuhat karon, ginabuhat karon.
happen dito sa may langit. Pinaagi sa priestly ministry sa Ginoo. Again, ang judgment, pre-advent judgment is karon. Kay ingon sa proverbio, di ba? Ang paghukom na hiabot na, murag so karon. So after sa pag-judge sa Ginoo, ari man ni hatag. So mo na siya makigsunan no sa aton nga lesson. So na may pangutana ay mo pangutana. So na may pangutana ba sa sanctuary? Mga batanon no, akong ginawag nga magbasa ta sa doctrine nga sanctuary kay sa Seventh-day Adventist mo siya na ang doktrina nga ato ang lagi. Kay uban nato nga doctrine, nagikan siya sa uban nga tawagan ni Protestant Church. Pero advance ang Sabado po, kita po na. Yes, oo. Ang sanctuary is the good sa good news. Ang good news na ba sa sanctuary ba? Yeah, good news good news sa sanctuary. Magkinanglan mabalaan sa uban kay uban wag nag-isip lang okay ra di ay kay wala naman di anha naman ta sa Ginoo bitaw luwas na bitaw ta. Okay lang, wala sila ba gina-judge din atong every record, every work jud gina-judge sa Ginoo. Mga uban sila gyud ganahan sa mga Adventist mo bilang tan-aw. Kanang giluwas nang kay pa sa Ginoo, sila man mo. Kumbaga, nang na pa man may ginabuhat nga ang mga buhat. Mo na ilang paguna-una. Pero wala sila kahibalo. Ngayon na tinud man na. Bisa nagsimba pag adlaw sa balo nag-participate ka ta nang dili siya basis sa tanan imong gibuhat nga maluwas ka. Dili siya basis. Pero isa lang. Ang tanan nga naluwas nagsimbag sa balo ng buhat maayo asa man kanila. Ani autora ko dili basis sa kaluwasan nga di ka mo baboy. Nagsimba ka sa Sabado. Nag-participate ka. Dili na siya maoy sukdanan nga maluwas ang tao. Kundi ang tanan nga nangaluwas, wala nagkaubog baboy, wala nang-garilyo, wala nag-inom, mauna. Pero ang sa ilaha, kay si by grace na, wala na kay as in buhaton, kay luwas sa tanin Kristo. Kumbaga, wala na kay, bisag magbisyo pa ka, mamabay pa ka, or kung sa'y buhaton mo sa gawas, kanang nanagay kay bana, o nanagay asawa, mangyap pa kaglain, kaya nga no, wala na din makawala daw sa imuha, anak. Kumbaga, wala na yung makakawat sa imuhang kanang grace kang yatag sa imuha. Lifetime na daw na siya. So, kung maunay atong katarungan, saan nga mo balik pa si Cristo para mag-judge? O, di ba? Malibong kami hapon. Kaya di ba, mabasa ng Diyos ni Timoteo, galing si Cristo siya na. Wala sila kasabot kay siya na ang katumanan sa tanda. Di ba mismo na si Cristo nga ang tanang propeta, ang
sila dito. Uy, limon silang wala na. Sa to pa, ngayon wala man silang nagsimbang Diyos-Diyos. Nga naa man na sa ikapulo pasubo. O, di ba? Ang pangutana. Nga noon man lagi, di, nga di man mo magbaton og mga Diyos-Diyos. Nga wala na maka ang napulo pasubo. So, pwede na di ay mo kaon ka ng maghalad-halad ng Diyos-Diyos. Kaya wala naman ang napulo pasubo. So, pwede na tang mo patay. Pwede na tang mangawa. Pwede na tang mag Sister, sugo man na ni Moises. di ba maana sila? Nga nung lagi nga, ilalagay i-apply mas pinio nila. Karong panahon na mo, ni akong bantayan nga, pinapagi, di ba to sa tuwag, ang adlaw mo sa balo. Mauna karong panahon na, madihit sila, ang pinakadi nila gusto nila ang sabado. Mauna, sa ako, ang bisag asap karong mo, hindi na question nila ang sabado. Kaya pwede na daw ka magbilang kung, kanang gusto lang ka ba? Kanang, pwede ka mag-start kung bilang sa Biyernes. So, ang ikapito ni mo, sa man ikapito ni mo, pwede ka ito yung balaanon. O, di ba? Yung ana na, diha, nga karon sa tinuod lang, naana dito sa katapusan nga, wala na dito kumbaga, wala na tayo balikan ba? Wala na tayo balikan. Kung ka nakabalot sa kamatuuran, di na dito sa mugya. Tinuod, wala dito perfecto, makasala ka matang adlaw kay nata. Si Pablo gay, si Pablo o nga, ngano pa nga kanang ang gusto na kong buhaton na matarong ang akong mabuhat dautan pero sukyan taw maigsuon mo na buhat sa sala ngano wala man mo intention nga buhaton wala nimo giplanuhan ang sala diha kanang giplano gani nimo nga buhaton pero kanang nakabuhat ka mo yun nakurat ka lawi ano ka bali pang tuwa din ako sa body ana ba may intentional na to mo magbuhat mo na dili siya ngano makasala ta kay naa ta dili sa kalibutan pero ingon ang tambag ni Pablo mas naisip ni bisag nakabuhat kag sala ang tan-aw nimo nga murag gyud mapasaylo ayaw lang gyud mo pagbiya kadayon lang gyud mo kay ang Ginoo murag si Kristo gali hantud pero naala gyud yung division ngano man mabuhi ba gyud sa hantud pag abot ni Kristo wa may mabuhi kumbaga ang limitation nato pag abot unya sa higayon nga kanang makakuan ka, mamatay na ta, masira na ang kalyasan. Hindi na mo ba ba? Muna, diha. Unang sila sa kaluwasan, kamatayon. Ang kamatayon din siya ang sila sa kaluwasan. Habang buhay ka pa, mag-repent ka na. Dahil i-practice mo ang higay-higay na tama na gawain. No. Wala na sila. Wala na lang. Okay, wala na yun. Isa lang yun to. Wala na lang pangutana or additional. Kamu mga yun. Okay na mo? Experience. Sige, before na to mag-end sa itong lesson, mag-experience na si Leo. Kay ikaw, bisita niya, i-end na to closing sa mga kamay lang na experience mo sa Suriga. Aba sa itong ginabuhat. Okay, mayong butag sa atong tanan. Mayong butag. Happy Sabbath. Napakaganda yung ating leksyon kung ating pag-aaralan na ang holy place o ang sanctuary yun yung pinakabanal. Yung sanctuary at saka kay Jesus, yun yung pinakabanal na tinatawag natin dyan sa ating leksyon. Pero yung pinakabanal natin na tinatawag, kasi yung holy